Ano sabi ni Dave Zamora? Ha? Oh, na ano raw to? Hearsay. Hindi po hearsay ito. Kung meron mang isang tao na nakakaalam halos lahat ng detalye ukol sa budget process ng 2025, it was Saldico. He has personal knowledge. He is personally involved. He is legally culpable. And he is morally burdened by it. So, star witness, Mr. Zamora, itong si Saldico. And alam nyo, napaka-astute, napaka-intelligent, no? Kaya hindi nyo matatalo si Saldico dito. Because he is intelligent. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Bukod sa nag-introduce siya ng issue na hindi na pag-uusapan, which is the 100 billion, kung saan nagkaroon daw ng di umano ng 25 billion si Pangulo, kinoroborate niya ang testimonya ni Bryce Hernandez, ni Henry Alcantara, and ultimately, Orly Gutesa. Ano ba ang masasabi po ninyo? Anong impact po nitong anti-corruption rally? 3 araw po ito ng ating mga kababayan, Kaado. Well, hindi pa natin makikita ang kabuuan nito kasi 3 days ito at nagbabadya na pagdating sa 18 ay wala nang uwian hanggat hindi raw nagre-resign ng Pangulo. So hindi natin maintindihan ito, no? Maraming pwedeng mangyari dito. Pero ang paghahanda ng sambayanan laban sa korupsyon at pagbuwag ng isang pamahalaan na walang transparency, no? Walang accountability. Yan ang lumalabas na kabuuan dito na ang tao ay hindi na papayag sa mga kabulastugan ng mga politiko. At maraming pwedeng puntahan ang usapin na ito at wag naman sana na ito ay makarating pa sa malawakang gulo. Dahil posible rin na dahil nagbabarikada, na the president is staging his own political barricade. Ika nga, this might protract to a failed state, no? Kasi wala nang papayag na magkaroon pa ng pagtutuloy ang kalakaran ganito. Kasi naging, naging new normal na ang hindi lang korupsyon. Dati endemic lang eh. Opo. Dati nakatago eh. Eh ngayon ang malawakang pagnanakaw, plunder, ay has become the new normal. Incompetence also has become the new normal. So, and amidst this, we are under certain natural calamities pa. So, hindi na talaga uubra ang isang walang kakayahan, no? Na mamuno ang umupo pa dyan dahil klarong-klaro na after 3 years na zero accomplishment, maximum corruption. Opo. Kaado, ang paglabas ng recorded videos o pag-post po ni Zaldico ng mga recorded videos po niya na nagsisiwalat ng pagkakasangkot umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isyu po ng korupsyon. Ano ho ba ang inyong pananaw hinggil po dito? Well, nakarating na tayo doon sa kasukdulan.
kung saan ang Pangulo ay binigyan na ng halos 4 na buwan para ipakita man lamang na kaya pa niya. Pero sa nakikita natin ay talagang hindi niya kaya. Aba, ni isa, no? Ni isang, ni isang, walang ano eh. Ha? 4 months na of high-profile public relations damage control campaign ng Pangulo. And yet not a single case has been filed, not a single passport has been canceled, not a single property has been attached or sequestered, not a single bank account has been frozen, and nobody has been handcuffed or sent to jail. So, puro propaganda lang ang nangyayari dito. At bilog na eh. Ilang beses pa ba tayong papayag na tayo mabudol? Yan ang naglalaro sa isip ng sambayanan, no? Kailan pa tayo kikilos para ang mga karapatan natin at ang panunungkulan ng pamahalaan para sa atin ay maganap? Ano ba ito? Ano ba ito? Tayo ba yung mga alipin dito sa ating sariling bansa na manunood na lang tayo? Ganun nangyayari ngayon eh. Kaya may positibo, may constructive, amidst the negative na nangyayari. Ako, nakikita ko rito, I have some positive insights about what's really happening and why we are undergoing. At nagpapasalamat nga ako na ang interview na ito ay nagaganap under the auspices of SMNI kasi ang SMNI ay medyo merong spirituality. Thank you, sir. Yan ang isang bagay na wala sa karamihan ng mga media organizations. Opo. Thank you. Ang nangyari dito, sinarhan na, tinuldukan na ni Saldico ang exit strategy ng magpinsang Marcos at Romualdez. Yun ang nangyari dito eh. Ano na? Chine-checkmate na sila ni Saldico. Checkmate. Yan ang nangyari dito. Kaya kung wala pa rin, kayo ba may narinig na humingi ng paumanhin? Kayo ba may nakita? Na ipinakita na kung gaano kanipis ang mukha nila? Hindi. Ang nakikita natin ay kawalangyaan, nakakapalan ng mukha. Pinagtitibay pa. Klarong-klaro na, may krimen na naganap, pinagtatakpan pa. At ang pagtatakip, ginagamit pa ang gobyerno. Tama si Saldico eh. The administration is using the whole of government, no? Hindi sa ginawa ng former president, the whole of government against drugs, the whole of government against communist insurgency, the whole of government for infrastructure, the whole of government for economic development. Ito hindi. The whole of government to cover up the whole of government's use for a syndicated criminal activity within the government itself. Nagkabuko-buko lang. So, andyan na tayo sa puntos na yan. No? Ang akin dito ay no exit na rito. And the choices. You know, a month ago I was saying, habang ahead pa kayo, gumawa na kayo ng pagpapakumbaba kasi ang the Filipino is a very forgiving people. No? The Filipino is a very forgiving people. So as far as a month ago I was saying, gumawa na sana si Marcos at si Romualdez ng atonement steps, no? Madali lang naman eh. Retribution, restoration,
ibabalik ang pera. Positive steps. Kaso nga 4 months na wala pa nangyayari. So, ang pasensya ng bayan ay hindi ho pa ubos. Ubos na. Ubos na po, mga kabansa. Opo. So nakikita po ninyo ngayon, Kaado, tulad nga ng sabi mo, checkmate na ang administrasyon ngayon, lalo na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Baga wala na po siyang magagawa dito sa paglabas ng mga pahayag ni Zaldico na inuugnay siya na umano'y kasabwat nga o sangkot sa korupsyon dito sa ating pamahalaan. Kaya pa nakikita ninyo, nagpapanik na ang gobyerno ngayon. Kaya minsan may mga balita tayong natatanggap, hindi na makatulog o nakakausap na niya yung kanyang ama, humihingi na siya ng mga abiso bawat gabi, bawat araw. Ganun po bang nakikita ninyo, Kaado, dito sa sitwasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Makikita naman yan sa mga pahayag Abay sila nakakatapakan na Even kung susuriin nyo mabuti, pati itong statement ni Amenah Pangandaman is not really staged. No? She's not staging her statements to protect the president. She's staging her statements to protect herself. Ganyan na nangyari Dahil ninombrahan siya ni Zaldico Alam niyo, ang lalim ng pagtatago nitong si Amenah Pangandaman Dapat itong ilagay sa sentro. Kasi nung panahon ni Duterte, na-fire out na ito. Tsaka si Ben Jokno, yung boyfriend niya, yung alleged boyfriend niya, di umano, ay tinanggal na ito ni Duterte dahil tinuro sila ni Congressman Andayan, na chairman ng Appropriations Committee, if you remember, in discussing the 2019 national budget. At sinabi mismo ni Andaya, and this is on record, this is out in the press, that it's Amenah Pangandaman who is the mastermind of all those shenanigans. And the first thing that Marcos does on his first duty is what? Number 1, abolish the Presidential Anti-Corruption Commission. And number 2, appoint Ben Jokno back into government. Ewan ko malamang kung anong meron yung tao na yan as Secretary of Finance and Amenah Pangandaman as Secretary of the Budget. Dito, lumabas ngayon that Amenah Pangandaman is really in the center of the controversy. Bakit hindi siya nasa listahan ng Blue Ribbon Committee? Wala siya sa listahan ng ICI. Ano ang sinasabi ni Amenah Pangandaman? Na dapat daw, dahil inakusahan ni Zaldico na nag-insert si Marcos ng 100 billion, of which 25 billion went to his pocket, dapat daw, as early as the National Expenditure Program, in-insert na ng Pangulo yun. Kaso nga hindi doon naganap Amenah Pangandaman. The budget process is transparent and still legal from the time the National Expenditure Program is submitted to both houses of Congress. At yan, pwede pa rin magkaroon ng amendments. Hindi insertions ang tawag dyan. Why? Because amendments are transparent. It is submitted to the committee or to the plenary session. It is subject to objection. It is subject to debate. It is subject to scrutiny. So, yung version ng Congress is still legal pa yan. Yung version ng House at version ng Senate. Saan nangyayari ang insertions? Sa BICAM daw. Pagdating na sa BICAM. Ang nangyari nga dito, hindi sa BICAM natapos. Kung natatandaan ninyo, isiniwalat ni Congressman Isidro Ungam na ang BICAM report was full of blanks. At yan ay pinunuan
sa deklarasyon ni Congressman Toby Chanco sa isang small committee. Yun. So, doon naganap ang krimen. Doon in-insert yung 100 billion. Pwede ba naman mag-insert ng 100 billion si Marcos doon sa net? Eh di, anong supporting papers? Oh, anong justification? Eh, pinasok mo sa DPWH yan. Itatagaw mo sa program funds. Eh, sabi na nga ni Saldico, hindi pwedeng sobrahan ng higit pa sa appropriation ng Department of Education. So, hindi tatanggapin sa NEP yan. Hindi rin tatanggapin sa congressional deliberations yan. Diyan lang pwede yan sa BICAM. Dahil kakaunti na sila. Wala na silang 30 dyan. At yung small committee yata, wala man lang 5. Opo. So, ang sinasabi ni Pangandaman is, this is beyond my control. I am out of this. But the president, ano nangyari? The president inserted it doon sa small committee. So, out siya. Ina-out niya sarili niya. Oh, ayan ang mga problema dito sa mga, nag-defend. Oh, ano sabi ni Dave Zamora? Na, raw to? Hearsay. Hindi po hearsay ito. Kung meron mang isang tao na nakakaalam halos lahat ng detalya ukol sa budget process ng 2025, it was Saldico. He has personal knowledge. He is personally involved. He is legally culpable. And he is morally burdened by it. So, star witness, Mr. Zamora, itong si Saldico. And alam nyo, napaka-astute, napaka-intelligent, no? Kaya hindi nyo matatalo si Saldico dito. Because he is intelligent. Anong ginawa niya? Bukod sa nag-introduce siya ng issue na hindi na pag-uusapan, which is the 100 billion, kung saan nagkaroon daw ng di umano ng 25 billion si Pangulo, kinoroborate niya ang testimonya ni Bryce Hernandez, ni Henry Alcantara, and ultimately, Orly Gutesa. So, hindi na, alam mo, sinasabi nila kailangan daw under oath. No way! Saldico has no intention of entering the legal process here. Excuse me. Kayong mga pea-brain around the president, don't you realize that Saldico does not intend to enter the legal process here? He is trying all of you by publicity. He is using the court of public opinion. Kung walang notarization na ma-question yan si Pinky Lacson. At walang ketsuburete under oath or whatever requirements ng ombudsman, pinagsasabi niyan si Boying Rimulya. He is above all of you. And all of you are being named as he promised. So, gawin niyo na. Kayong mga nakapwesto ngayon, kung ayaw niyo masabi, gawin niyo na inyong tungkulin. Ang problema dito, sabi ko nga, no exit na si Marcos, no exit na si Romualdez. So, meron pang napapanahon dahil alam niyo ang final nito is when certain forces of the government starts withdrawing support to the presidency. Hindi lang armed forces, hindi lang national police. During the decline of Ferdinand Edralin Marcos Sr., pati mga foreign service officers, pati mga teachers
pati it is the whole bureaucracy will start withdrawing support. No? Hindi nyo ba napapansin, mga kabansa, na the Vice President is already being visited by foreign ambassadors? And these are no ordinary foreign ambassadors. This is ambassador from Great Britain. This is ambassador of France. At pag yan ay luminya na at pumila na sa OBP kasi sino man ang Vice President, wala na yan. Matter of days na lang yan, matter of hours na lang yan. So wag na natin hintayin doon. Yung 25 billion, imbis na ilipat ninyo sa Ilocos Norte, di umano, according to Sas Rogando Saso, dalhin nyo na sa National Treasury, isoli nyo na. At lahat ng pera, yung 56 billion na sinasabi ni Saldico, nakabuuan ng kinuha ninyo between Marcos and Romualdez, diyan sa 2025 budget, isoli nyo na. Okay? Ayan. And mag-negotiate na kayo ng graceful exit. Yan ang, mapag-uusapan naman lahat ito eh. Huwag na lang magulo ang sambayanang Pilipino. Dahil 3 taon na po kaming nagdurusa. 3 taon na po kami na inaapi ng administrasyon ito. Yes, Kado, ano po nakikita niyo dito? May chance pa po ba na ma-rebuild ang trust sa kasalukuyang administrasyon, especially sa ating Pangulo, sa kabila ng matitinding issue na ipinupukol sa kanya? Wala na. That opportunity is gone kasi sabi ko nga, like Gloria Macapagal-Arroyo, ang una niyang inarrest is yung issue of guilt. Yung konsensya na sinasabi nitong si Martin Romualdez na clear daw ang kanyang conscience. No? Ang unang in-address ni GMA was the issue of conscience. Ano ang sabi niya? I am sorry. And she admitted that she was the one who was talking to Garciliano. Remember, doon sa Hello Garci scam. And eventually, hindi man siya napatawad, no? Ay sumandali, nakalimutan ng tao, and she was able to finish her 9 years term. Kasi nga sabi ko, ang Pilipino, hindi naman katulad tayo ng mga Europyano na masyadong high blood. Hindi naman tayo katulad ng mga ibang country dyan na katulad ng Nepal at Indonesia sinusulong ka agad dito. Sinisira ka agad dito. O hindi tayo katulad ng ibang bansa dyan na putukan ka agad. Kaso wala tayong nakikita rito na pagpapakumbaba. Bukod tangi ang nakikita natin ay malawakan at lumalago pang panluloko. Alam mo, ang una kong gagawin, this might be a little light. Kung ako si Marcos, if I am really, nahihiya, the first thing I will do is fire Undersecretary Claire Castro. Because she has been the agent of lies, the agent of oppression, of public opinion. She has become the mother of all turmoil. Hindi nakakatulong sa solusyon. Every time she opens her mouth, she creates more trouble than solution. Maring light yung aking suggestion na yan,
But it's very serious. Because if Claire Castro still exists, no matter what Marcos says directly to the press, will have no credibility. Will have no Yes. credibility. Yes, Ka. Bakit? Kung totoo ka Alam mo Claire Castro, the issue here is no longer between Duterte and Marcos. The issue here is already between the Filipino people and the president and their president. To tell you frankly, they want a new leadership. Huh? So the time for saving, face saving is over. Wala na The best that you can get is an exit that is not violent. But you will have now, dati, negotiable pa. Pwede pa kayong i-exile. Just like what happened to his father, no? Pwede pa kayong patapon sa ibang bansa. Para at least tayo ritong maiiwan can at least for the meantime put our act together, yung ginulo nila ng 3 taon. Ngayon, wala na yung option na yan Ano sigaw lang nasa EDSA kahapon? Mag-resign, panagutin, ikulong. Ayan. Kado? Wala na nandun na tayo sa punto na gano'n. Ayan. Stage 4 na ito wala namang stage 5 Yes. So ano na lang ang natitirang option? Ano na lang ang natitirang option? Yan ang pag-isipan nyo kung anong meron pa kayo. Kado? Pero if I may comment about this clear conscience of Romualdez, let me just bring the attention of your faithful listeners to 1 Timothy 4 verses 1 and 2. Ano sinasabi dyan? Now the Spirit expressly says that in later times, ito na tayo today, these are later times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons through the insincerity of liars whose consciences are seared. Ano ibig sabihin ng seared? Plinansya. Nagkaroon na ng peklat yung konsensya nyo. The metaphor refers to a state where a person's inner sense of right and wrong is dulled or hardened, making them insensitive to guilt or conviction. This occurs through consistent sin. 3 taon kayo na nag-i-insertion. Yes. And the disregard of one's conscience leading to a desensitization to moral paths. Yes. Yan Kado? Yung konsensya nyo puro peklat na. Nasunog na. Nakapaplansya nyo. Ayan. Kado? Huwag na kayong magsalita. Please. Gawin nyo na lang ang nararapat. Ilagay nyo lahat doon sa agwado ang ninakaw nyo. Sabihin nyo, huwag kayong pupunta sa agwado on this day. We will bring all what we stole from the country to that house as our first down payment for our atonement. Baka makinig pa. Baka patawarin pa kayo later on. Yes. Kado, bago po namin kayo bitawan, napakaganda ng yung mga naging pahayag. Itatanong ko na lang po, Kado, yung pinagkaiba. Dahil kayo po ay isa sa saksi sa isinigawa rin mga rallies before kay Marcos Sr. At ngayon po, nagsasagawa rin tayo ng rally. Short lang, Kado, na yung magiging pananaw na nangyayari ngayon at yung posibilidad na
kalalagyan ng ongoing 3-day rally? Kahapon, nagmarcha kami ni na Ka Eric, ni na Jing Paras, ni Ka Bentong, at iba pang mga kasama namin for a transparent, accountable, and responsible governance. At dito, alam nyo, ako ho ang nagpakuha ng permit eh. For the record lang, ibubulgar ko na ito sa inyo, isi-share ko sa inyo. Alam nyo ba yung Battle of Menjola noong January 29, 1970, which was considered as the second day of the first quarter storm? Ako po, in behalf of the College Editors Guild of the Philippines, being the outgoing president, inutusan ko po si Boboy Araos, incoming president, at ang aming advisor na si Father Albano, David Albano, to go to the City Hall to secure the permit for Menjola on that day. Bakit hindi ako pwede? Dahil po noong January 26 in front of the old legislative building, nung magputukan po, a ricochet bullet hit my foot. Yung isa, the police, yung isa, mabuti na lang ricochet dahil pumasok sa balat at kaunting laman pero hindi po sumabog sa aking buto. So I was injured. Yan po ay nasa record ng Senate investigation of the 2 unfortunate days when the first quarter storm was born. Pero eventually, through history, ninakaw po sa amin ng mga komunista yung first quarter storm. Anyway, that is all history. Yes, But yesterday, para akong na-deja vu while I was walking from Robinson Galleria to the EDSA Monument. Yan. Bakit? Na-remind po ako na nung unang araw, kami ang mga unang nagresponde sa People Power Call ni Cardinal Sin. Pero ako'y nalungkot na wala na po si Cardinal Sin. Ito po ang unang araw, mga kabansa. Yes. Ang nakikita ko po dito, ang options ng ating bansa ay panipis na ng panipis. At kailangan talaga na umaksyon na tayo. Bakit po? 56% po ng ating sambayanan ang nagko-consider na our most urgent national concern is inflation, in other words, economy. At 51% naman po, corruption. Yan. Hindi na po biro dahil noong 2004 nakaraang taon, bumagsak po ang ating target sa turismo. Hindi natin naabot. We were short by 25%. Ang ating trade ngayon is burdened by a 19% tariff imposed by the United States, who is one of the top 3 importing countries from the Philippines. Natin. Ang ating pong peso to the dollar, 59 na po. 45% po ang ibinagsak ng foreign direct investments mula noong Agosto. At ang ating pong stock market is the worst performing in the world. Yes, worst talaga, Kaado. Kaya... Sabi, 5 trillion ang nawala since December 2024.
At ang forecast natin na dapat ay nasa 6% sa ating gross domestic product is now down, binaba na po ng World Bank sa 3.2% for this year. And next year, we are looking at, sabi nga ni Senator Marcoleta sa rally kahapon sa Luneta, 6.7 trillion ang ating budget, pero 4.9 trillion lang ang mapuproduce natin sa revenue. In other words, Yes. mga kabansa, Kado, gusto pa man natin na ipagpatuloy ang ating... Uutang tayo ng 1.7 trillion. Yan ang problema. So, paano pala? Gusto ba natin accommodate si Bongbong Marcos? Paano pa? Wala nang lugar sa ating konsensya. Wala nang lugar sa ating kaisipan. Wala nang lugar sa ating sikmura. Kaya nga. Tatlo na lamang ang options dito. Unang-una, mag-resign siya and Dapat let mag-resign. the duly elected Vice President take over peacefully. Katulad nung nangyari kay Iraq Yes. noong 2001. Correct. Kasi number 2, pag hindi siya nag-resign, the protest might grow into civil disobedience and the country's economy will make a free fall. Kaya dapat So, pigilan na lang talaga, ang Kado. option? I am sorry to say this on radio. Mr. President, suicide is also an option. So mamili na kayo kung anong gusto nyo, mga kabansa. Yes.